Malalim sa mga latian ng Florida. May mga kamera na nakakuha ng isang resulta na hindi kayang ipaliwanag ng agam. Alam nating lahat ang tungkol sa mga higanting sawa na sumasakop sa Everglades. Alam natin na pinulbos nila ang 70% ng mga mammal. Pero ang kamakailang footage ay nagbubunyag ng isang bagong twist na walang nakakita na darating. Hindi na lang tungkol sa malalaking ahas. May iba pang nandoon, isang bagay na hindi nakikita. At binabago nito ang mga patakaran ng kagubatan. Ipinapakita ng footage ang isang nakatagong resulta na maaaring iligtas ang sirang paraiso. Uwasakin ang lahat ng natitira nito magpakailanman. Maaaring sinimulan ng mga sawa ang digmaan, pero hindi sila ang tatapusin nito. 165 milya bawat oras ng pagkawasak. Ang Florida Everglades noon ay isang buhay na himala. Hindi lang ito isang latian. Ito ay isang malawak, mabagal na dumadaloy na ilog ng damo na umaabot sa mahigit 1 milyon at kalahating akyat. Ito ay isang sinaunang sistema, isang subtropikal na kagubatan na nagpupulso ng buhay. Napaka-importante nito kaya ang halaga nito ay tinatayang mahigit 31 bilyong dolyar bawat taon. Alam mo, hindi lang ito tahanan ng mga buwaya at ibon. Nagbibigay ito ng proteksyon sa baha at malinis na inuming tubig para sa milyon-milyong tao. Ang buhay dito ay gumagalaw sa isang perpekto at delikadong balanse. Napakalaking grupo ng mga ibon ang tumatakip sa kalangitan na parang mga ulap. Pero pagkatapos, naging madilim ang kalangitan. Noong Agosto ng 1992, ang Hurricane Andrew, isang halimaw na Category 5 na bagyo, ay humagupit sa timog Florida. Ang mga hangin ay sumisigaw sa mahigit 100 at 65 milya bawat oras. Nilatag nito ang buong mga komunidad. At sa kaguluhan, winasak nito ang isang pasilidad ng pag-aalaga ng reptile malapit sa Miami. Nang humupa na ang hangin, isang hindi tiyak na bilang ng mga Burmese python ang nakalusot papunta sa mga wetland. Pero narito ang catch. Hindi lang ang bagyo ang problema. Sa parehong panahon, isang mas mabagal na sakuna ang nagaganap. Sa buong dekada ng 90s, ang mga Burmese python ang pinakabagong uso sa exotic pet. Binili sila ng mga tao bilang malilit na 10 dolyar na ahas. Iniisip na cool sila. Pero ang mga cool na ahas na iyon ay hindi nananatiling maliit. Lumalaki sila at mabilis silang lumalaki. Ang ahas na kasya sa kamay mo ay nagiging 10 talampakan, 50 librang halimaw sa loob lang ng ilang taon. Ang mga napuno na may-ari ng hayop ay ginawa ang tanging naisip nila. Nagmaneho sila sa dulo ng Everglades at pinakawalan ang mga ito. Akala nila ay pinalaya nila ang mga ito. Sa halip, sinindihan nila ang mitsa ng isang ecological na bomba. Sa loob ng maraming taon, walang masyadong nagbigay pansin. Pero umuunlad ang mga sawa. Ang Everglades ay isang perpektong pagkakataon. Isang paraiso ng sawa. Ang init, ang halumigmig, at isang walang hanggang buffet ng mga katutubong hayop na walang anumang natural na depensa. Ang Burmese python ay isang halimaw ng engineering. Sila ay mga eksperto sa camouflage. Kayang nilang pigilan ang hininga sa ilalim ng tubig ng mahigit 30 minuto. At ang nakakalokong bahagi ay mayroon silang thermal sensing pits sa kanilang mga panga. Literal na nakikita nila ang init ng katawan ng isang warm-blooded mammal sa ganap na kadiliman. Walang pag-asa ang isang raccoon at pagkatapos nandoon ang pag-aanak. Isang babae lang ang maaaring mangitlog ng hanggang 100 itlog. Walang natural na madaragit. Ang kanilang populasyon ay sumipa pataas. Ngayon, tinatayang may 100,000 hanggang mahigit 300,000 sawa na gumagapang sa South Florida. At ang paraiso na dating puno ng buhay ay unti-unting nananahimik. Ang mga numero ay sobrang grabe na para silang peke. Isang pangunahing pag-aaral ang nagbunyag ng kakakilakilabot na katotohanan. Sa mga pinakaapektadong lugar, ang populasyon ng raccoon ay bumaba ng 70.3%. Ang mga opossum ay bumaba ng 78.9%. Ang bilang ng mga bobcat ay bumaba ng 87%. Isipin mo yun, hindi 10%. 79% ang nawala, nabura. Ang hindi namamalayan ng karamihan ay kung ano ang pakiramdam nito. Ang mga biologists na nagtrabaho sa Everglades sa loob ng maraming dekada ay pinag-uusapan ang katahimikan. Dati, hinihinto nila ang mga kotse nila para sa mga pagong at kuneho. Ngayon, wala silang nakikita sa loob ng maraming milya. Ang maliliit na mammal na bumubuo ng pundasyon ng food web ay nasipsip na lahat. Nakahanap ng langit ang mga mananakop at nilalamon nila ito ng buo. Pero habang sinusubukan ng estado na lumaban, napagtanto nila na isang kutsilyo lang ang dala nila sa isang labanan ng baril. Pangangaso ng mga multo sa damo. Habang nagiging nakabibingi ang katahimikan sa Everglades, kailangan ng kumilos ng estado ng Florida. Pero ang kanilang unang tugon ay parang galing sa isang murang reality TV show. Inilunsad nila ang Florida Python Challenge.
Kalahating publicity stunt, kalahating desperadong lottery ticket. Inanyayahan nila ang publiko, sino mang sapat ang tapang, na pumasok sa latian at mangaso ng mga higanting mananakop. Nag-alok sila ng cash prizes. Naging taunang espektakulo ito. Pagsapit ng 2024, daan-daang tao ang dumating na may dalang mga bitag at snake hooks. Sa taong iyon, nakahuli sila ng 175 Burmese python. Magaganda ang mga headline, dramatic ang mga larawan. Parang isang tagumpay. Pero oo, tungkol doon. Gawin natin ang math. Nag-alis sila ng 175 ahas. Kahit 300 pa ang mahuli sa susunod na taon, halos zero iyon sa estadistika. Kung ang totoong bilang ay 300,000 ahas, ang pag-alis ng ilang daan ay parang pagsubukang alisan ng tubig ang karagatan gamit ang kutsarita. Mas mabilis manganak ang mga sawa kaysa sa bilis ng pagpatay sa kanila. Kaya naging mas seryoso ang estado. Nag-hire sila ng mga elite na bayarang mga ngaso, mga profesional na binabayaran bawat oras para bantayan ang mga levy araw at gabi. Mula 2017, libu-libong sawa na ang naalis ng mga kontraktor na ito. Mahigit 23,000 ahas ang napatay sa kabuuan. Mukhang impressive, pero kahit ang napakalaking bilang na iyon ay malamang na mas mababa sa 5% ng kabuuang populasyon. Sa bawat isang ahas na mahanap nila, 20 iba pa ang napipisa na nakatago sa walang hanggang sogras. Nabigo, bumaling ang Florida sa high-tech na pakikidigma. Naglunsad sila ng mga drone na may high-resolution thermal cameras. Iniisip na makikita nila ang heat signature ng mga ahas mula sa itaas. Pero narito ang totoo. Mainit ang Everglades, mainit ang lupa, mainit ang tubig, at ang mga sawa ay cold-blooded. Sa isang thermal camera, ang sawa ay kamukha lang ng isang mainit na bato. Nabigo ang mga drone. Pagkatapos, sinubukan nila ang mga robot na kuneho. Nagdisenyo ang mga engineer ng mga peking kuneho na nagpapalabas ng init at gumagalaw. Sinusubukang akitin ang mga sawa sa isang ambush. Nabigo rin. Ang mga sawa ay ambush predator. Naghihintay sila ng tahimik para sa totoong biktima. Hindi sila interesado sa maingay at mabigat na mga robot. Ang tanging gumana ay ang Judas Snake Program. Huhulihin ng mga mananaliksik ang isang lalaking sawa, ilalagay ang tracker, at pakakawalan ulit. Dadalhin niya sila sa mga breeding female. Gumagana ito, pero sobrang bagal at mahal. At narito ang pinakabaliw na teorya sa lahat. Sinasabi ng mga mangangaso na nagiging mas matalino ang mga ahas. Parang alam nila kung saan ang mga bitag. Umiiwas sila sa mga levi kung saan naglalakad ang mga tao. Posible ba na ang isang apex predator ay nagdi-develop ng bagong uri ng katalinuhan? Nabibigo ang teknolohiya. Natatalunan ang mga mangangaso. Pero habang natatalo ang mga tao sa digmaan, isang mikroskopikong halimaw ang tahimik na naghahanda na sakupin ang lahat. Tumalon sa mga hadlang ng species. Dito nagiging madilim at hindi inaasahan ang resulta. Paano kung ang pinakamalaking problema ng Florida ay hindi ang 20 talampakang sawa, kundi isang bagay na mikroskopiko? Malalim sa Everglades, isang tahimik na pasahero ang dumating kasama ng mga mananako. Isa itong hindi nakikitang parasito at isinusulat nitong muli ang ecological na kwento ng Florida sa pinakamalupit na paraan. Ang pangalan nito ay Rhyletia orientalis, mas kilala bilang snake lungworm. Unang natuklasan ng mga siyentipiko ang banta na ito sa mga pagsusuri ng mga katutubong ahas ng Florida. Nakakakita sila ng mga katutubong species, garter snakes, pygmy rattlesnakes, na payat. Mahihina sila, nahihirapang huminga. Nang buksan sila, nakakita sila ng isang nakakatakot na eksena. Ang kanilang mga baga ay barado ng 12-dosenang maliliit na gumagalaw na uod. Ang lungworm na ito ay galing sa Asia. Dala-dala ito ng mga sawa. Pero bihira silang masaktan. May immunity sila. Pero ang mga katutubong ahas ng Florida ay walang anumang depensa. Isa itong bagong alien na kaaway. At pakinggan mo ito. Ang paraan ng pagkalat nito ay nakakatakot. Ang isang infected na sawa ay nag-iiwan ng dumi sa latian. Kinakain ng mga ipis ang dumi. Kinakain ng mga palaka ang mga ipis. At sa huli, isang katutubong ahas ang kumakain ng palaka. Ang mga larvae ay hindi nananatili sa tiyan. Bumubutas sila sa dingding ng tiyan at diretso sa mga baga. Doon kumakain sila ng dugo at tisyo. Binabara nila ang mga daanan ng hangin hanggang sa mamatay ang ahas sa pagkasakal. May mga natuklasan ang mga mananaliksik ng mga ahas na may mga uod na literal na gumagapang palabas ng kanilang mga bibig habang hinihingal nila ang kanilang huling hininga. Ang totoong gulat ay dumating ng matuklasan ng mga siyentipiko kung gaano na ito kalayo ang nakarating. Hindi na lang ito sa Everglades. Hindi bababa sa 18 magkakaibang katutubong species ng ahas ang infected. Ang parasito ay nakarating na hanggang sa hilaga sa Jacksonville. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi, hindi na kailangan ng lungworm ang sawa. Lumipat na ito. Kumakalat na ito ngayon
mula sa katutubong ahas, papunta sa katutubong ahas ng mag-isa. Kahit mawala ang lahat ng sawa bukas, mananatili ang salot. Kaya ngayon, mayroon tayong dobleng sakuna. Kinakain ng mga sawa ang mga mamal at pinapatay ng mga uod ang mga katutubong reptile. Bumabagsak ang food web mula sa magkabilang dulo. Pero may isang kakaibang twist. Ang Florida cottonmouth, isang makamandag na pit viper, ay mukhang resistant. Walang nakakaalam kung bakit. Ang duguba nila ang lunas. Habang nagmamadaling humanap ng sagot ang mga siyentipiko, inanunsyo ng estado ang isang plano na sobrang baliw na inakala ng buong mundo na isang biro. Immunity sa kamandag. Habang nasa life support ang ekosistema, inanunsyo ng mga opisyal ang plano. Magpapakawala sila ng daan-daang ahas pa sa kagubatan. Nang kumalat ang balita, sumabog ang social media. Hindi ba sapat na ang mga ahas ng Florida? Biro ba ito? Kinumpara ito ng mga tao sa mga cane toad sa Australia, isa na namang pagkakamali ng tao na sisirain ng lahat. Agad ang pangungutya. Pero narito ang catch. Hindi ito basta-bastang ahas. Ang ahas na pinakakawalan nila ay ang Eastern Indigo Snake. At hindi ito isang mananakop. Ito ang nararapat na hari na bumabalik upang bawiin ang kanyang trono. Ang Eastern Indigo ay kilala bilang pinakilalang emperador ng kagubatan. Ito ang pinakamahabang katutubong ahas sa North America. Lumalaki ng hanggang 9 na talampakan. Ang mga kaliskis nito ay isang kahangahangang iridescent na asul itim na kumikislap sa araw. Pero hindi ang kagandahan nito ang punto. Ang dieta nito ang mahalaga. Kinakain ng Eastern Indigo ang ibang mga ahas. At yan ay pinapagaan pa. Ganap itong immune sa kamandag ng mga pit viper ng North America. Mga rattlesnake, cottonmouth, copperhead, kinakain silang lahat ng indigo. Hindi nito pinipilipit ang mga ito. Pinipindot lang nito ang mga ito gamit ang malakas na panga at nilulunok ng buhay. Ito ang boss ng sahig ng kagubatan. Pero gumuho ang kaharian nito. Umaasa ang indigo sa gopher tortoise. Ginagamit nito ang mga lungga ng pag-ong upang takasan ang init at lamig. Habang dinidevelop ang Florida, nawala ang mga pagong at kasabay nitong nawala ang mga indigo. Pagsapit ng 1978, nabura na sila sa North Florida. Kaya ang baliw na plano ay talagang isang napakagaling na restoration project. Sa loob ng maraming dekada, ang mga grupo ng conservation ay nag-aalaga ng mga indigo sa captivity. Itinatayo nilang muli ang mga longleaf pine forest. Inihahanda nila ang lupa. At sa wakas, sinimulan nilang pakawalan ang mga ito sa Appalachian Bluffs Preserve. Lahat ay huminto sa paghinga. Mabubuhay ba sila? Kakain ba sila? Pagkatapos, sa huling bahagi ng 2023, nakakuha ang mga trail camera ng footage na nagbago sa lahat. Ipinakita nito ang dalawang maliit na indigo hatchling. Hindi ito mga pinakawalan na ahas. Ito ay mga sanggol na ipinanganak sa kagubatan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 50 taon, ang emperador ay nagpaparami na mag-isa. Gumagana ang plano. Pero habang bumabalik ang hari sa hilaga, may mas nakakagulat pang nangyayari sa timog. Ang mga katutubong hayop ay tapos nang maging biktima. Ang banggaan habang abala ang mundo sa pagtatalo tungkol sa pagpakawalan ng indigo snake. Tahimik na nag-a-adapt ang kalikasan. Malalim sa Big Cypress National Preserve. Sinusubaybayan ng mga mananaliksik ang 50 librang sawa na nagngangalang Loki. Nang mahanap nila ang kanyang bangkay, naguluhan sila. Ninuya ang ulo nito. Isang trail camera sa malapit ang nagbunyag ng salarin. Isang katutubong bobcat. Ang bobcat na ito ay halos 25 libra lang ang bigat. Kalahati lang ito ng laki ng ahas. Gayunpaman, tinugis nito, inatake at pinatay ang sawa. Isa itong una. Sa loob ng 2 dekada, ang mga sawa ang mga halimaw. Ngayon, ang home team ang nag-i-score. At hindi lang isang bobcat. Sa buong Florida, dumarating ang mga ulat. Inaambush ng mga buwaya ang mas maliliit na sawa. Kahit ang nanganganib na Florida panther ay nakitang kumakain ng mga ito. Paano kung natututo na ang mga mandaragi? Paano kung nagbabahaginan sila ng kaalaman? Isang wildlife biologist ang tinawag itong score para sa home team. Mukhang nalalaman na ng mga katutubong wildlife ang mga kahinaan ng halimaw. Pero hindi ganoon kasimple. Isang bobcat lang ay hindi kayang burahin ang 20 taon ng pagkawasak. Nananalo pa rin ang mga sawa sa bilang. Pero nagbago ang dinamika. Hindi na ito isang massacre. Ito na ay isang digmaan. At dito na ang pinakahuling, pinaka-exciting na posibilidad. Ang mga Eastern Indigo Snake ay kumakalat patimog mula sa kanilang mga release site. Ang mga sawa ay kumakalat pahilaga. Sa bandang huli, magbabanggaan ng 2 teritoryong ito. Ano ang mangyayari kapag nagkita ang emperador at ang mananakop? Kaya bang patayin ng Indigo Snake na immune sa kamandag ng rattlesnake ang isang Burmese python? O papatayin silang dalawa ng lungworm? Ang footage mula sa mga latian ng Florida ay nagbunyag ng isang resulta na walang naasahan. Hindi lang ito kamatayan at katahimikan. Ito ay katatagan. Lumalaban ang mga bobcat.
bumalik na ang hari at malayo sa patayang latian. Naghahanap tayo ng high-tech na solusyon. Pero ang totoong pag-asa ay naroon na palagi, nakatago sa mga kaliskis ng isang katutubong ahas at sa mga kuko ng isang gutom na bobcat. Ang labanan para sa Everglades ay papasok pa lang sa pinakamarahas na kabanata nito. Kaya, sa tingin mo, sino ang mananalo sa ultimate showdown na ito? Ililigtas ba ng Indigo Snake ang Florida? Ulilipulin ng parasito ang lahat bago pa man dumating ang hari? Isa itong sugal na may pinakamataas na stakes na may isip mo. Ipaalam mo sa akin ang iyong hula sa comments sa ibaba. Kung gusto mong makakita pa ng mga nature mystery na nalutas, pindutin ang like button at mag-subscribe. Marami pang mga lihim ang sasabihin ng latian.